Praise God. Ayan. Palakpakan po natin si Jesus. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti? Payos ng payos? Papogi ng papogi, paganda ng paganda? Payaman ng payaman? Pabanal ng pabanal? Tayo ay? Padami ng padami. Amen. Okay. Ang isi-share ko po sa inyo ngayong umaga sa biyaya ng Diyos ay pinamagatan ko pong si Jesus at ang mayamang lalaki. So, ngayon po ay yayaman ang mga lalaki. Ay nag-o-object ang mga babae. Huwag mo na kayong mag-react at di pa ako tapos. Naalala ko po nung huling laban ni Manny Pacquiao. Ano ga resulta noon? Sino ga nanalo? Draw. Pero marami ang winidraw ni Jinky. Kaya ang tunay na nanalo ay si Jinky. Kaya pag nanalo, pag ang lalaki ay yumaman, ang tunay na yayaman ay yung asawa. Di ba? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, payayamanin ka ng Diyos. Anong isinagot nung sinabihan mo? Amen. Ay siya kayo. Kayo'y bibigyan ko ng second chance. Ha? Lagi ninyong tandaan, ha? Ako hindi mananawang paalala sa atin. Sinabi ni Lord sa kanyang salita na ang naririnig niya na pinag-uusapan natin ay ginagawa niya. Ulitin ko ha. Sinabi ni Lord sa kanyang salita na ang naririnig niya na pinag-uusapan natin ay ginagawa niya. Sabihin mo ulit dyan sa katabi mo, payayamanin tayo ni Lord. Amen. Sige, palakpakan mo ng the best si Jesus. Pero hindi ho tungkol dyan ang pag-uusapan natin. Mas matinding kayamanan. Mamaya maunawaan ninyo at makita ninyo, ito nga ay mas mahalaga pa kaysa anumang kayamanan. Sabi po sa Mark chapter 10 verse 17, sa pagpapatuloy ni Jesus sa paglalakbay, isang lalaki ang patakbong lumapit sa kanya, lumuhod sa kanyang harapan at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggang?" So, ito po ang senaryo. Si Jesus ay nagpiprepare sa kanyang paglalakbay or para i-continue, ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa atin po rito sa Batangas ay nagayak. Nagayak. Ay hindi pa husto ang gayak, ay may dumating na isang lalaki. At ito'y excited. Ang lalaking ito excited. Bakit? Kasi sabi po dyan sa verse, patakbo siyang lumapit kay Jesus. At ano pa ang kanyang ginawa? Lumuhod. Alam ninyo, ito'y makakakuha ng atensyon talaga eh. Yung lumuluhod na gayaan. Bakit? Sino gayong pagkahalimbawa sa isang crowd, biglang may lumuhod? Aba, edi gay kinikilig ang mga nasa paligid at sabi yung magpo-propose na. Yung pala na may itatali lang ang sintas noong sapatos ng girlfriend, ano? At natanggal na. Ay di, na ano naman yung babae, parang nadismaya. Akala ko naman magpo-propose na. Sabay biglang may binunot nga, ay magpo-propose pala talaga. Diba? Nakuha yung atensyon ng mga tao pag yung biglang may nagayon. At isa pa, kaya nasabi kong makukuha ang atensyon ng mga tao ay dahil hindi sa may lumuhod eh. Ang lumuhod ay isang pinuno o isang mayamang lalaki. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, mayaman daw. Kumbaga sa panahon ngayon, ay halimbawa ay nandito si Jesus sa San Jose at biglang tumakbo sa kanya si Manny Villar at lumuhod. Aba, ay di kagulo ang mga tao. Ikano mo, aba, si Manny Villar. Mayaman. Kaya talagang magdodraw ng attention ang actions ng mayamang lalaking ito.
At kung mapapansin po ninyo, si Jesus po, ano ang ginagawa by that time? Naggagayak, nagpiprepare to continue His journey. Then here comes a man na kumuha ng kanyang atensyon. Inilalagay ko ang aking sarili din sa sitwasyon ni Jesus. Yung ikaw nagayak. Sino gaho rito yung pag nagayak ay lagi na lang ang pandalas? Kami hong mag-anak ay laging pandalas. Dahil may mga bata, yung madaming baktot. Alam niyo yun, lagi na lang pandalas. Hindi na nakagayak ng dahan-dahan. Imagine ninyo si Jesus ay nagayak and then here comes a man. Yung kayo'y nagayak, paalis na at bigla kayo nadat na ng bisita. What do you feel? What will you feel? Kay naman aray. Saka naman sikal. Di ka? Pero wala po tayong nakita dyan sa storyng iyan, o sa verse na iyan, na nagpahiwatig si Jesus ng pagkadismaya. Wala yung, kung kailan naman paalis sa kasikal. Walang ganyan. Bakit, pastor? Kasi nga nakuha ang atensyon ni Jesus Ano nakakuha sa atensyon ni Jesus? Dahil ito'y lumuhod? Pwede. Ano pa? Dahil yung mayamang lalaking, yung lumuhod ay mayaman? Pwede. Pero ito talaga ang nakakuha sa atensyon ni Jesus. Yung tanong ng mayamang lalaki. Sabi, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Alam ninyo si Jesus. Kaya nakuha ang atensyon niya kahit siya'y paalis na, kahit siya'y gayak na o gagayak, ay nagawa pa rin niyang tumigil at i-entertain ang lalaking ito. It's because of the question of this mayamang lalaki. We all know that Jesus came to seek and save the lost. Ano? Kaya sabi ni Jesus, Are ang mga tanong na worth it pag-ukulan ng atensyon. Are ang mga topic na worth it, miski gayak na, ay ako'y paalis na sana pero dahil sa ganda ng iyong tanong na yan, ikimaw po. Yan ang masarap na pulong. Ika nga ni Jesus. Balik tayo doon sa tayo lalagay sa sitwasyon ni Jesus. Di ka naman, miski pa kayo'y gayak na, at kayo'y paalis na, at biglang may dumating at sasabihin nyo naman sa isip-isip nyo, ay naman, kung kailan paalis isa kasikal, at sabay sinabay, may ayuda. Ano sasabihin mo? Magandang pulong iyan. Tama na. Ako naman hindi talaga nagmamadala Diba? Pag maganda at interesado ka sa pagpupulungan, miski pa'y pandalos. Miski po late na. Tama? Noong una-unang panahon, nung tayo'y wala pa kay Jesus, pag biglang may dumating at ang sabi, Mars, meron akong bago. May bagong balita. May marites ako sa iyo. Akala ko kay nagmamadali. Hindi, makakaantay ang mga yon. Noon pa naman yon. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, noon yon. Wala nang marites dito ngayon. Amen po ba? Meron pa daw meron pa siya. Praise God at wala nang marites sa JA1 San Jose. To make the long story short, eto yan. Ang nakakuha talaga ng atensyon ni Jesus ay yung tanong na ano po ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan. Minemeditate ko iniisip ko, pasaan ka si Jesus? Sa tingin ninyo, ano ang agenda ng lakad ni Jesus nung siya'y gumayak nung araw na yon? Magwi-win. Mag-share ng gospel. Yun lang naman din yun O ika naman ni Jesus ay ari na lumapit na. Ako nga'y nadayo pa. Ay ari na, nagtatanong na. Di ba? Kaya sabi ni Jesus, this is worth it na pag-usapan. Kaya naniniwala ako ito'y worth it pag-usapan. Yang tanong na iyan, ano po ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Tanungin kita, alam mo na ang sagot diyan.
Ito ang tanong na hindi talaga dapat pinapalampas. At ito rin ang tanong na ating sasagutin as we look at this story. Okay. So, from this story, kukuhanin natin ang kasagutan sa tanong na yan. Sino ang excited ng malaman ito? Amen. Number 1. Ano po ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Tanong ng mayamang binata. Number 1, kilalanin na si Jesus ay Diyos at Panginoon. Eh di nagtanong yung mayamang binata. Sabi niya kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" At syempre, hindi naman snub si Jesus. Sumagot si Jesus sa kanya, Mark chapter 10 verse 18. Sumagot si Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti maliban sa isa, ang Diyos." Yung tanong ng binata, sinagot ni Jesus ng tanong din na may kaunting paliwanag. Alam niyo, ang Diyos, hindi yan magsasayang ng i-make. Kaikli ng kanyang ministry, 3 years lang. He started at the age of 30. He died on the cross at the age of 33. 3 years lang ang kanyang earthly ministry. Magsasayang pa naman ang salita ang mga kagaya niyan sa tingin ninyo? Hindi na. Kaya hindi naman niya pinalampas yung tanong. In-entertain niya yung binatang mayaman. So, do you think mag-aaksaya siya ng sagot? Aaksayahin niya ba ang opportunity yan? Hindi. Sinagot niya talaga ang tanong ng binatang mayaman. Eh, pastor, nasa nasagot diyan? Ang itinatanong ay kung paano daw magkakaroon ng buhay na walang hanggan eh. Nasaan ho ang sagot diyan? That's the first part of Jesus' answer. Sabi ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti maliban sa isa, ang Diyos." Kung inyo po itong mas uunawain pa, ito ang sinasabi ni Jesus sa mayamang binata. "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? E di ga, sabi ng Bible, Diyos lang ang mabuti. At kung tinatawag mo akong mabuti, ang ibig bang sabihin nun ay naniniwala ka na ako ay Diyos?" Yan ang ibig sabihin niyan. And this is the very first part. Ito ang prerequisite, ito ang unang-unang kailangan for us to receive eternal life. To acknowledge that Jesus is God, that Jesus is Lord. Dito unang-unang marami na agad ang ayaw eh. Lalong-lalo na those who are believing that Jesus is not God. Ang sabi pa nga nung ibang mga atheists, si Jesus daw ang version ng Santa Claus ng mga adults. Ano ba ibig sabihin nun? Kung ang mga bata, meron silang Santa Claus, imaginary that someone who will give them gifts kapag they are good. Yung mga atheists o hindi naniniwala sa Diyos, they mock God by saying, the Lord is the adult's version of Santa Claus. Ay, ang sagot ko naman diyan, si Santa Claus ay hindi nangangako ng eternal life. So how come that the Lord will be the adult's version of Santa Claus? Ba't kaya sinasabi? Kasi may mga tao talaga hindi naniniwala sa Diyos. Kaya ito ang unang-una. Paano mo mapapanampalataya ang ililigtas ka ni Jesus kung in the first place, hindi mo mapaniwala ang siya'y Diyos? Everybody say, Jesus is God. Jesus is God. Alam niyo po, ito ang isa sa mga matitindi at mahihirap na tanong ng aking mga anak na kinakaharap naming mag-asawa nitong mga nagdaang araw. At kahit ho ngayong papunta dito, kanina sa kutse, itinatanong ni Ilays, yung amin hong pangalawa, "Papa, you said there's only one God, but there is three. There's the Father, there's Jesus, and there's Holy Spirit. There's three gods. There's many gods."
Sabi ko, no, there's only one God. And who's that only one God? Sabi ko, His name is Jesus. And how about the Father? Is He God also? Yes. Imagine niyo yung mag-English na mahirap na, tapos yung tanong kahirap pa. Sabi ko, yes. And how about the Holy Spirit? Yes. So there are three. Ako yung ganun meron kang may na-overtake ng alangan. Tapos may iniisip ka pang gayon. Sabi ni Pastora, nung akin pong asawa, pagdating daw namin, tatagalogin ko na ako, nahirapan na mahaba pa ituturo ko. Sabi ng Pastora, pagdating natin sa langit, i-explain ni Lord yung Trinity. Dahil tayo, hindi natin kayang i-explain yung Trinity. Ang hinihingi lang sa ating manampalataya, tayo na ang Diyos ay iisa at Siya ay isang Diyos na may tatlong persona. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Sinong naniniwala sa Trinity? Yeah. So, tayong lahat dito ay nagkakaisa. Jesus is God. Yan ang unang-una. Ay sa higpit ng impyerno. Diyos lamang ang makakapagligtas sa tao sa impyerno. Paano mo paninampalatayaang si Jesus ay makapagliligtas sa iyo kung in the first place hindi ka naniniwalang siya Diyos? Kaya ako'y lungkot for those claiming that Jesus is just a mere prophet. Ako'y lungkot doon sa mga nagsasabi, naniniwala, natuturuan na si Jesus ay tao. Saan ka nakakita ng gayong tao? Namatay at pagkatatlong araw ay nabuhay uli. May tao gang gayaw. Lasa ko'y sa dami ko nang nakain ng babaan, hindi pa nabubuhay yung mga... Sino hong may kilala rito? Na alam o para bagang may listahan ng mga babaan? Pasaan ka? Paparnay? Aba, ay pa'y kaaga mong gumayak, hindi kayo babaan doon sa kay kakuha. Galing, meron akong kilalang gayon ultimong mga birthday ng kahanggan. Kabisado. Aba, ako hindi na toong nagsaing ngayong umaga. Bakit? Ay, may birthday yan din birthday na gano'n. Aba, ay nag-iimbita ka. Alay, nung itaon-taon meron pa konti. Dahil merong ekobag din Walang kagutom-gutom ang mga anak ng Diyos. Natukoy ang handaan. Rico. Hindi tayo doon nakatingin ha. Si Lord ang nagpo-provide. Amen ka. Nagkataon lang na yung may paokasyon ay ginamit ni Lord. Yun yun. Ha? At saka, ang pabor ng Diyos nararanasan mo. Bakit? Ikadami naghahandaan, magkakatabi na, hindi naman naiimbita pero ikaw hindi naman katabi, naiimbita ka, pabor ng Diyos. Amen? Diga. Okay, tuloy natin. What yung nasabi yun? Jesus is God. Pag meron kang nakausap, may nagsabi sa iyo na iyon agad ang unang binabanatan na si Jesus ay hindi Diyos, stop the conversation. Bakit? Lason nyo. Lason nyo. Sasabihin sa iyo, iyan rin lang, propeta lang yan, tao din lang yan. Ay sa tagal ko ng tao, wala pa akong nakakitang nakagawa ng mga ginawa ni Jesus Iyo'y gawa ng Diyos. At saka sa dami kong kakilala, hindi ko pa naman natitisting, pero minsan titistingin ko. Pag ako'y nagpe-pray, ako'y nagdi-deliverance, ay pwede ko namang sabihin sa pangalan ni Bieber, labas! Ay baka ako'y masagot, dati kong tropa yan. At least dati. Di ba? Hindi na ngayon. Ay baka maitanong ko pa, ay bakit hindi na kayo tropa ngayon? Siyempre, hindi ko na itatanong. Pero ang point ko ito, sa daming pangalan pwede mong banggitin, di ka? Sa pangalan ni Mithe, labas! Malakas humiyaw-yaw, sige ka! Hindi ka? Wala, hindi naman pwede Pero, nakita ninyo, sa pangalan ni Jesus, ang demonyo'y lumalayas. Sa pangalan ni Jesus, ang may sakit gumagaling. Now, tell me, si Jesus ay tao lang?
Titistingin ko nga pag ako'y naka-encounter sa pangalan ni Marwayne. Wala din, hindi. Kasi nga, hindi naman tao lang si Jesus. There is power in the name of Jesus. Because He is God. Pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos? Ano pa? So, hinati ko ito sa dalawang bahagi. Yung number 1, letter A. Kailangang magkaroon ng acknowledgement o pagkilala sa pagka-Diyos ni Jesus. Yan ang unang-una. Kailangang maging malinaw. Malinaw na malinaw. You are fully persuaded, fully convinced that Jesus is God. Si Jesus na mismo may sabi, in John chapter 8, verse 58. Tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3. Basa. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, wala pa man si Abraham, ako na nga. Ay gaano kalayo ang pagitan niyang panahong iyan ang sinasabihan ni Jesus at nung panahon ni Abraham. At ang sabi ni Jesus, wala pa si Abraham, ako na nga. Is Jesus talking about when He existed? Kailan siya nagsimulang mag-exist? Sa mga katagang iyan, parang ganon. No. May mas matinding sinasabi si Jesus dyan. At ano kaya yon? He is telling to the people of that time na hindi lamang ako nauna kay Abraham, ako ay si ako nga. In Exodus 3:14, nung nagpakilala po ang Diyos kay Moses, sinabi ni Moses, ano pong pangalan ang sasabihin ko sa kanila? Ako po'y sinusugo nyo to lead the Israelites palabas ng Egypt. Sinusugo nyo po ako, nakausapin si Pharaoh para payagan kaming lumabas ng Egypt. Ano pong pangalan ninyo ang sasabihin ko sa kanilang nagsusugo sa akin? Let's read Exodus 3:14. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo, ni ako nga. And then, going back to John chapter 8 verse 58, Jesus said, katotohanang sinasabi ko sa inyo, wala pa man si Abraham, ako na nga. You see? Jesus is God. He is the great I am. He's Yahweh. And in John chapter 10 verse 30, noong nagtatanong ang mga tao kung paano nila makikita ang Ama, ano ang itsura ng Ama, Jesus told them, ako at ang Ama ay iisa. At ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. You see? Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, si Jesus ay Diyos. Second part, letter B, kailangang magkaroon ng acknowledgement o pagkilala na si Jesus ay Diyos at Panginoon. Magkaiba pa yan. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, magkaiba pa ang Diyos at Panginoon. Ngayon, papaliwanag ko po sa inyo ng mabilis. What's the difference? Pag sinabing Diyos, sa English yun ay God. At alam nyo ba, na kahit kaaway, o ang demonyo, naniniwala sa Diyos. Marami po ang stories in the Bible na every time merong ma-encounter si Jesus na merong inaalihan ng masamang espiritu, lagi silang nagsisisigaw, malayo pa lamang sinisigawan na nila si Jesus at sinasabi, kilala kita! Ikaw ang anak ng Diyos! Di ba? Mabuti pa nga yung mga yun eh. Kilala si Jesus eh. At kinikilala si Jesus na Diyos. Naparito ka na ba upang hukuman na kami? Ano sasabihin niya? Shh! Kang maingay, hindi nga naintindihan ng mga rika. Ingay mo naman. Alam namin ang kaya mong gawin eh. Kung pwede lamang, wag mo na kaming palayasin din eh. Kung pwede, palipatin mo na lang kami doon sa mga baboy. Yeah. Saan daw lumipat? Sa baboy. Sino may mga alagang baboy dito? In Jesus' name,
iniingatan ng Diyos ang inyong mga hanap buhay. Sabi ng isa, wala nga akong alagang baboy Baka, iniingatan ng Diyos ang iyong hanap buhay. Kambing, lalo na, dahil paborito ko yan. Iniingatan lalo ni Lord yan. Okay. Pero this is my point. Kung ang pag-uusapan ay Diyos, kahit demonyo'y naniniwalang may Diyos. Hindi nga lang sila sumusunod. And speaking of sumusunod, papasok tayo ngayon doon sa isa pa. Everybody say, Panginoon. Ano po ang English ng Panginoon? Lord. Lord. At kung napapansin nyo po, kahit doon sa mga lumang sine, yung mga sining luma ang setting, yung mga old English books, when a servant is calling his master, they address him or her as Lord. With small letter L, syempre. Ano ibig sabihin? Pag master, sino ang nasusunod? Yung master. That's the difference. We can tell and we can claim that we believe in God, but believing in God and calling Him Lord, accepting Him Lord, ay dalawang magkaibang bagay. Marami ang naniniwala sa Diyos, pero hindi lahat tinatanggap siya bilang Panginoon. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Pag sinabing Panginoon, siya ang nasusunod. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ang Panginoon ang nasusunod. Kaya pala sabi sa Romans chapter 10 verse 9, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon. Everybody say, Panginoon. Yan. At sasampalataya ka ng buong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa kamatayan, ay maliligtas ka. You see? Hindi lamang pag-acknowledge kay Jesus as God ang kailangan for you to be saved. Kailangang maging Lord siya sa buhay mo. At pag sinabing Lord, sinusunod. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, si Jesus, ang aking Lord. Siya ang masusunod. Sino masusunod? Sino masusunod? Tingnan natin. Kung si Jesus ang iyong Panginoon, hindi na kung anuman o sino man ang masusunod sa buhay ng taong kinikilalang si Jesus ang kanyang Panginoon. Ito isang bagay na hindi maaalis sa tao. Na kapag hindi si Jesus ang Panginoon mo, hindi mo pwedeng sabihin wala kang ibang Panginoon. Kasi kapag hindi si Jesus ang Panginoon mo, lagit-laging meron kang ibang Panginoon with small letter P. Kasi kung hindi si Jesus at ang kanyang mga salita ang sinusunod ng sino man, may iba siyang sinusunod. Ulitin ko, kung hindi si Jesus ang sinusunod ng sino man, may iba siyang sinusunod. Tama? At kung may iba siyang sinusunod, yung sinusunod niyang yon ang kanyang masakit man po sa tainga, pero yun ang totoo. Let me ask you, itong mga nagdaang araw, sino o ano yung sinusunod natin sa buhay natin? Kaya pala ang sabi ni Jesus, we cannot serve two lords or two masters at the same time. At nagbigay siya ng specifics. Hindi mo pwedeng sabay na paglingkuran ang Diyos at ang Mammon. Ay pag sa San Jose, di Mammon nga. Hindi ho. Yun ay version lang ng Bible na ang ibig sabihin ay pera. Madali mong malaman kung ang Panginoon mo ay si Jesus o ang pera. Kapag nagagawa mo ang ipinagagawa ni Jesus patungkol sa pera, si Jesus ang Panginoon mo. Pag hindi mo magawa ang ipinagagawa ni Jesus patungkol sa pera, tuloy nyo nga,
at tumahimik ang JA1 San Jose. Okay? Kung bakit nga naman pagkakaperahan na ay talagang nagbabagong schedule. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung gayak na, paalis na. Aba, at parang iba pa ang dating. Sabi doon sa dumating, ikaw abala naman ako'y paalis na. Kung kailan paalis, isa kakasikal. Ano gang kailangan mo? May ayuda. Aba, ay kimaupo. Talagang yay maganda. Ay, kala ko kayo nagmamadali ka, makakaantay ang mga iyaw. 2 oras naman yung aming service sa church. Kataasan na sa communion na ako dumating. At yun naman noon pa'y alam ko gayon pagka nakapag-communion kumpleto na. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, iba ka na. Nagbabagong pulong pagkakapirahan. Let me tell you this. Hindi man laging pera ito. Anuman o sino man na nahahadlangan ka sa pagsunod kay Jesus, ang iyong sinusunod. Ay bakit wala ka? Alay mga anak ang baboy. Kami ho'y may alaga ring baboy noong. Kami ho'y nakatulog, napasarap ang tulog. Kinaumagahan ho'y maagang maaga, buhay pa ho ng aking lulo sa tuhod. Tinatawag kami at ginigising kami. Ay, kay gising na, di kami nagising na. Gigising sila Ano ka po yan? Ay baygahin na yan ninyo ang inyong big naggala ang hahaba ng puso. Anong ibig sabihin? Tapos ng manganak ang baboy. Ay di kami gumising at nanghuli at pinagsakalang naputol ang mga puso. Ano ibig sabihin? Kita nyo, hindi kami napuyat ng anak din naman Are you there? Ito'y lagi ko naririnig kinasis Malot, Brother Erwin. Ay, yung puguang yan. Yan na may kay Lord na. Kaya hindi kagaya dati, di namin maiwan. Ngayon, kaya na namin iwan-iwan lang at unahin namin pinagagawa ng Diyos. Bakit? Kay Lord yan Kay Lord yan, hindi siya mag-iingat niyan. Kikita ninyo Ang asa ko nasa puguan may magsesend ng picture nasa life group, nasa kung saan. Praise God. By the way, pwede ko bang makita ang mga kamay ng mga taga Lapu-Lapu? First man yan o second? May I see your hands? Lahat ng taga Lapu-Lapu, palakpakan mo ng the best si Jesus. Praise God sa inyong mga buhay. Ay, syempre. Ay, hindi magpapatalo ito. Pwede ko bang marinig ang palakpak ng mga taga Bukal? Woo! Sabi ko sa inyo Praise God. May mga nag-aantay mabanggit. Siyempre naman, yun na may tatawid laang ng tulay ang mga taga-dagatan. Mga naman. Taga-dagatan nga pala kayo. Praise God. Patindi. At para wala akong maligdangan lahat ng taga San Jose. Karamay na yung ilang perasong taga Rosario. Woo! Dini na rin makatera-tera. Okay. Actually, kami ay taga-barangay San Jose ng Rosario. Kaya taga San Jose rin. Tapos si Pastor Hoy gumraduate sa St. Joseph Institute. Kaya talagang taga San Jose. Okay. Ano pa? Sabi ko nga sa inyo, hindi lang ang pera yan. Anuman o sino man ang kaya kang pigilang sumunod sa Panginoon mo, yun ang Panginoon mo. Pag sinabi sa iyo ni Jowa, tayo na lang mag-SM, wag nang mag-church, at ikay sumunod, sino kaya ang Panginoon? Kayo, may sabi niya. So, hindi kayo sa akin matitiso doon sa nagsabi, ha? At wala naman ang matitiso rin dito. Sabi ko sa JA1 San Jose, wala nang matitiso rin. Matured Christians.
paayos ng paayos, pabuti ng pabuti, pamature ng pamature. Amen. Sabi nga ng Bible, tayo ay binabago at inaayos ng Diyos from glory to glory. Amen. Kaya, we're growing. Biyaya ng Lord, we're growing sa quality at quantity. Okay. Ano pa? Speaking of that, kung kaya kang pigilan ng iyong emosyon, sabi ko sa inyo, hindi lang pera yan ha. Kung kaya kang pigilan ng iyong emosyon to do what God wants you to do, then, baka ang emosyon mo ang iyong Panginoon. Ako'y naninibago sa inyo, katahimik ninyo. Kanina nung mga birthdayan at mga punsyonan kagigilas May papakita ako sa inyo. You cannot offend a man who is led by the Holy Spirit because he is not led by his emotions. He is led by God. Hindi mo raw kayang basta-basta i-offend yung tao na ang banal na spirito ang nangunguna sa kanya. Sapagkat hindi naman siya pinangungunahan ng kanyang emosyon. Ang nangunguna at nagleled sa kanya ay ang Diyos. Meaning to say, hindi ang emosyon niya ang kanyang Panginoon. Ang kanyang Panginoon ay ang kanyang Diyos. Kaya, nako, good luck. Pero mahihirapan ka talagang mai-offend yung taong ganyan. Miski pa yan sa mukha mo na sinasabihan, ang sasabihin niyan sa iya, hindi ang emosyon ko ang Panginoon ko. Kaya ang susundin ko ay ang Panginoon ko, hindi ang emosyon ko. Praise God. Sino rito ang prayer niya ay lagi rin siyang ganyan? Amen? Sige, the best na palakpak mo para kay Jesus. Ano pa? Everybody say, si Jesus ang aking Panginoon. By the way, para naman mabalanse ko, huwag naman din porket yung iyong kasama o yung iyong katabi nagsabing, ay, ako hindi na ma-offend in Jesus' name, hindi emosyon ng Diyos ko, ay lagi mo naman pipikunin. Huwag naman din kayo. May titigilan mo rin naman. Ha? Yung ganun may maghapon mong aasarin, tapos nung napiko na, sasabihin mo, hindi ang emosyon mo ang Diyos mo, ha? Hindi gayon. Balansihin din naman natin. Ikaw man din, maghapong asarin, aywan ko laang kung maalaala mo pang topic na ito. Tama? Balansihin din naman natin. Yung iba naman hindi na namumroblema ang kaaway ng manukso, ikaw na ang nagawa ng kanyang trabaho. Ha? Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, huwag mapang-asar. Saka, aywan ko, bakit nga kasarap-asarin nung asar? At nagtataka rin naman ako doon sa nag-i-enjoy, kitang asar na nga, panting na antay nga, sira na ang mood, galit na, sira na ang araw, ayaw pang tigilan. Sorry na po. Ha? Ba't ako nagsosorry? Ako kasi aminado, ako talagang ako binabago pa ng Diyos, ako may pagkabuli talaga. Ay di yan, baka nadaloy, kinakat ko na, ayoko na nga San Jose Bullying Church. Masayahin lang. Ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos na masayahin. Pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, paganda ng paganda, pabanal ng pabanal. Amen. Dabis mo nga ulit palakpak para kay Jesus. Once again, everybody say, si Jesus ang aking Panginoon. Okay. At kung si Jesus ang iyong Panginoon, siyang masusunod, meron akong patutunguhan dito, ha? Ang mga hindi pagsunod kay Jesus ay kasalanan. Tama? So, kung si Jesus ay ating Panginoon, ang kasalanan ay dapat pagsisihan at ihingi ng tawad.
Mark chapter 1 verse 15. Sinabi ni Jesus, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Kaya, ano sabi niya? Magsisi na kayo at sumampalataya sa magandang balitang ito. Pag sinabing magandang balita, it's the gospel, the good news. It's the message of salvation. Yun yung ang ibig sabihin ay, si Jesus ay namatay instead na tayo at ang tatanggap sa Kanya ay hindi na mapapahamak sa impyerno. That's the good news. So ano sabi ni Jesus? Dalawang bagay, magsisi at tanggapin, sumampalataya sa good news. Madalas naririnig natin yung good news na kung sino mang mananampalataya kay Jesus bilang kanyang Diyos, Panginoon, tagapagligtas, hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. That's the good news. Pero madalas nakakalimutan natin yung isa pang bahagi ng pagkaligtas ng tao. At ano yon? Ito ay ang pagsisisi sa kasalanan. Kasi, when we say, we accept Jesus as our Lord and Savior, kasama na ron yung pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan laban sa Kanya. Hindi naman po pwedeng lalapit ka sa Diyos na banal tapos hindi ka nahingi ng sorry. Kahirap naman nung walaan lang, yung, uy, close na tayo ha. Bakit? Basta, wala na, hindi pwede yun. Kailangan naman merong kaayusan. Kailangan naman merong pagpapakumbaba at pagpapatawaran. Hindi naman walaan na lang. Hindi, gusto kitang maging Panginoon ko saka gusto ko maligtas. Oo nga, pero merong harang merong something Hindi naman pwede. Yung iba kasi ang gusto gayon na lang parang walaan na lamang. Ikaw inaway ko, ikaw ginayong ko, sinabihan kita ng masasakit, tapos basta bati na tayo ha. Ano bati na tayo? Gayon lang yan. Dapat ikaw maging mapagpatawad. Oo nga, pero ikaw ay humingi ng tawad. Ikaw ay magsorry. Para iba naman yata ang napasok sa isip ninyo. So, ito isang sangkap. Kaya sabi ni Jesus, di ba? Magsisi kayo at sumampalataya sa good news. Hindi pwedeng tanggap lang ng tanggap kay Jesus. Kasama sa pagtanggap kay Jesus ang paghingi ng tawad o pagsisisi. In Acts chapter 20 verse 21, sabi po ron, ipinahayag ko sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikuran ang kanilang mga kasalanan upang magbalik loob sa Diyos at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So again, dalawang sangkap. Hindi lamang siya nag-iisang sumampalataya kay Jesus. Kailangang magsisi, talikuran ang kasalanan. Hindi po pwedeng, save me Lord, but please don't touch my sin. Hindi pwedeng, save me Lord, but I will remain doing these things. At tumahimik na naman ng JA1 San Jose. Hindi po pwedeng, Lord, I want to be saved, but please, huwag nyo na pong pakialaman na ring mga ginagawa ko sa dilim. At pagka nasa dilim na, edi yakap-yakap na naman yung kasalanan habang tayo'y magkayakap sa dilim. Pastor, hindi ka talaga ako pwedeng tanggapin na lang ni Jesus for who I am and for what I'm doing. Luke chapter 13 verse 3, sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hindi. Ngunit kung hindi kayo magsisisi, lahat kayo'y mapapahamak ding tulad nila. Dahil ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Baka kasi ma-miss natin itong part na ito. Baka kasi, wow, for God so loved the world. Mahal ako ni Lord. He gave His only Son that whosoever believe in Him will not perish but have eternal life. Wow, mahal ako ni Lord. Tanggapin ko si Jesus at ako'y maliligtas. Oops! Kailangang magsisi sa kasalanan.
Pastor, baka naman pwedeng skip na natin yan. Ano bang paborito ninyo? Ala, hindi aari sa gayon eh. Hindi naman ako ang kapulong din eh. Ako tagapagsabi laang. Baka man, Pastor, magagawa ng paraan niya. Baka malakas kayo kay Lord. Hindi. Hindi ako malakas kay Lord. Pare-pares lang tayo. Pastor, yan na nga po ang aking sinasabi. Yan na nga po ang aking sinasabi. Kaya ako po nagdadalawang isip na lumapit sa Diyos. Bakit? Ay dami hong aking kasalanan. Hindi na nga ho nababawasan, nadadagdagan pa. Ako, gahoy mapapatawad ng Diyos kung sakaling sabi niyo ako'y humingi ng tawad. Ako, gahoy mapapatawad ng Diyos. 1 John chapter 1 verse 9. Basahin po natin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at makatarungan na magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa atin mula sa lahat ng kasamaan. Ang kailangan lang natin ay sabihin kay Lord ang ating mga pagkakamali, ihingi yun ng tawad, pagsisihan, at ano sabi? Patatawarin tayo. Walang sinabi riyan, mapuwera na lamang kung lampas 10 na. Walang sinabing gayon. Walang mga kung anumang rules. General, sinabi lamang, humingi ng tawad, anumang kasalanan yan, patatawarin ka ng Diyos. Sino rito ang nagagalak, natutuwang marinig ito? Na humingi lang pala tayo ng sorry kay Lord, ay patatawarin tayo ni Lord. Yan ang bagay na lagi yung dinidisib ng kaaway ang marami. Wala, kapal lang mukha mo. Lalapit-lapit ka. Hindi ka talaga na maliligtas. May kasalanan ka, hindi ka na mapapatawad. Ang tindi ng ginawa mo. No. Hindi ganun ang ating Diyos. Napakalinaw na sinasabi po sa verse na yan. Tanggapin mo si Jesus. Humingi ka ng tawad. Aminin mo ang iyong mga pagkakamali and the Lord will forgive you. Sabi mo nga sa iyong katabi, patatawarin tayo ni Lord. Palakpakan mo nga si Jesus. Thank you, Lord, sa biyaya na kapatawaran. Okay. Ano pa? Again, in Romans chapter 10 verse 9, atin nga basahin yan. Sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa kamatayan, ay maliligtas ka. 2 parts din po yung verse na yan. Ang sabi, ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon. So that's the first part. Yun yung pinag-usapan natin ngayon. Let's go sa second part. Ang sabi po ron, at sasampalataya ka ng buong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa kamatayan, ay maliligtas ka. So kailangan pala, you're not just believing in Jesus as your Lord, you're also believing na siya'y binuhay muli o siya'y nabuhay muli. Yan yung isa sa mga dinidiscuss ni Paul. Sabi ni Paul, kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, walang saysay ang ating mga ginagawang ito. Kasi kung si Jesus ay hindi niya na kayang buhayin o iligtas ang kanyang sarili, ay paano pa tayo? Walang kabuluhan ang ating ginagawa. Yun ang sabi ni Paul. Pero, merong malaking pero. Pero, si Jesus ay muling nabuhay. Sabi mo nga sa katabi mo, si Jesus ay muling nabuhay. Kaya tayo'y may pag-asa. Di ba? Bakit mahalaga ito? Na si Jesus ay muling nabuhay. Madaling i-claim ni numan na siya ang Diyos. Pero sa pagpapatunay, nagkakatalo. Di ka? Yung lumabang senador, di ka sabi siyang only begotten siya. Pag walang perman niya walang grades ang maskar dahil hindi ka makapasok sa langit pag wala daw perma. Nikibuloy. Di ka? Baka naman may naniwala pa kay Kibuloy ha? Binoto nyo gayon? Tunay naman.
What is my point? Madaling i-claim ni numan na siya ang Diyos. Ang challenge ay yung pagpapatunay ng claim. Diga? Alam niyo kung anong kagaya niyan? Ang kagaya niya ito yung pwede kong i-claim sa inyo na ako'y pogi. Ikaw ibang tingin mo kanina ka pa. Pwede kong i-claim sa inyo ngayong ako'y pogi. Pagpalaing ka Pero, yung pagpapatunay, doon mahirap. Diga? Hindi na kontra yung life group ko. Talagang matibay ako doon Sige. Babawi ako sa isa Tagaytay. Tayo naman ang magkasama sa sasakyan na diga? Tatakasan natin ang mga iyan. Okay. Joke lang po yan. Wala excited na. Kadami natin 30 plus na tayo Pwede pa pong humabol, magsabi lamang. Okay. Marami po ang nag-claim na sila ay Diyos. Yung mga founder ng mga religions, nag-claim sila ang mga founder ng religion na yun at sila ay Diyos. Pero, may common denominator ang mga yan. Lahat sila ay namatay. Pastor, mayroon pa pong buhay. Mamamatay din yan. Intay-intay lang. Bakit? Ba't kinatawa? Sadya naman na lahat na may mamamatay Lahat sila ay namatay at nanatiling patay. Yun ang common denominator nila. Ano ang kaibahan ng ating Diyos? Kaya pangitang-pangita na si Jesus ay Diyos. Siya'y namatay at pagkatatlong araw ay nabuhay muli at kailanman ay hindi na mamamatay. Walang iba kundi si Jesus yun. You see? Kaya sabi ko sa inyo, madaling i-claim na ninuman na siya'y Diyos. Pero yung patunayan yon, doon nagkakatalo. Ano pa? May mga witnesses pa Yan ang matindi. Yan lalo nagpapatibay sa isang statement Yung mga saksi. Meron kung mahabang listahan din ng mga witnesses. Maagang maaga, pagkatatlong araw na nakalibing si Jesus, maagang maagay pumunta doon si Maria Magdalena upang dalawin ang libingan at nakita niyang bukas na ang tarangkahan at wala na doon ang katawan ni Jesus at naroon ang anghel at ang sabi, He's risen. Diba? Ano pa? Meron pang bukod kay Maria Magdalena ay 2 pang babaeng dadalaw din sana sa libingan at yun din ang nangyari. Angel na rin lang ang nakita. Ano pa? Meron pong 2 disipulong naglalakad sa daan patungong Emmaus. At habang naglalakad silang dalawa, may sumabay sa kanila. Ano ba pinag-uusapan niya? Sabi ng dalawa, yung aming si Jesus namatay at sabi muling mabubuhay. Ngayon na yung araw na sinabing ikabubuhay. Wala pa kaming balita. Sabi naman nung kasabay kahihina nyo rin. Shiner ang gospel, buong shiner. At nung matapos mag-share, sabi nila, kasarap mong kapulaw. Dini ka muna. At mag-stay ka muna rito. Tigil ka. Maya-maya inireveal na nung taong yung kung sino siya. Si Jesus pala. Sabay nawala si Jesus. Nagpakita lang doon sa mga disciple na yon. At sabi ng mga disciple, kaya pala nag-aalab ang aming mga puso nung kausap namin siya. Si Jesus pala yun Ano pa? Nagpakita si Jesus kay Peter. Ano pa? Nagpakita si Jesus sa mga apostles. Ano pa? Merong isang gathering ng mga mananampalataya ni Jesus. Ang sabi po ng Bible ay mahigit 500. Nagpakita rin si Jesus doon. Nagpakita rin siya kay James. At nagpakita rin siya nung latter part na kay Paul. Mahirap sabihin hindi tunay sa dami ng witnesses. Are you there? Sabihin mo nga sa iyong katabi, si Jesus ay muling nabuhay. Palakpakan naman natin si Jesus. So, gusto kong makita nyo doon, si Jesus ay ating Diyos at siya ay ating Panginoon.
Siya ay namatay at hindi na natiling patay. Siya ay muling nabuhay. And once again, anong sabi ng Romans chapter 10 verse 9? Sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa kamatayan, ay maliligtas ka. Amen. Sige nga, the best na palakpak at pasasalamat uli ng mga ligtas. Pangalawang bagay na gusto kong mapag-usapan natin from this story, tanggapin na hindi kaya ng mabubuting gawa ang magdala ng sino man sa langit. So kung kanina, kailangan kilalanin, tanggapin, i-acknowledge na si Jesus ay Diyos at Panginoon, ito ang second part. If you want to receive eternal life, kailangan maging malinaw sa atin that our good works cannot save us. Mark chapter 10 verse 19. Alam mo ang mga utos, sabi ni Jesus doon sa mayamang lalaki. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan, huwag kang mandadaya, igalang mo ang iyong ama't ina. Di ka hindi pa tapos, hindi pa nakakasampu yung 10 Commandments. Sumingit na yung mayamang binata at sinabi, verse 20, Guro, sabi ng lalaki, ginampanan ko po ang lahat ng iyan mula pa sa aking kabataan. Iniisa-isa ni Jesus yung 10 Commandments. Hindi pa tapos, ininterrupt na siya ng mayamang lalaki at ang sabi, Guro, nagagawa ko yan. Shish, galing mo naman. Hindi ako sumasablay sa mga commandments na yan. O di, wow, ikaw na. Diba? Tingnan nga natin kung posible sa tao na hindi sumablay sa mga sinabing iyan. Ano yung una? Sabi ni Jesus, balik nyo sa verse 19. Alam mo mga utos, ano sabi? Huwag kang papatay. Yan, sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang papatay. Sino ho rito may napatay na? Huwag kayong mag-alala, hindi namin kayo huhusgahan. Lamok. Manok. Yeah. Ipes. Okay. Siyempre, wala tao. Wala pa, walang aamin. Okay lang, sige na. Sa life group nyo na lang sabihin. Pastor, di ako hindi na absuelto na agad ako diyan. Hindi man ako nakapatay ng sino man Tay mo na. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 22. I'll be reading this in the Message version. Basahin nga natin. 1, 2, 3. Basa. I'm telling you that anyone who is so much as angry with a brother or sister is guilty of murder. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Ano ibig sabihin nun? Yan nito ko lang na gets yan yung mga kabataan may pauso. Yung confident, ay, wala akong napapatay. Sabay nakita yung sinabi ni Jesus. Sinasabi ko sa inyo na ang sino man ang nagalit ng galit na galit sa kanyang kapatid. Sabi mo nga, galit na galit. Paano kayong galit na galit? Paano kayong galit na galit? Patingin nga kung paano kayong galit na galit. May kilala ko garning magalit. Nakakuha ng wallet. Pasarap galitin. Patingin nga ng galit na galit. Yan. Oh! May turok gaya. Ano sabi ni Jesus? Sinasabi ko sa inyo na sino mang nagalit ng galit sa kanyang kapatid ay guilty. Bang! Sabihin nga natin, sorry po. Kahigpit, ano?
Hindi kailangan ni Jesus na makita kang may ginawang action. Meron lang siyang makita sa puso. Alam na niyang patungo yun doon. Pastor, ako may nagalit pero wala naman akong pinatay. Iyong relationship, kumusta? Ay, iyon, miski hindi na magpangita. O, hindi namatay ang relasyon. Meow, 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 meow. Tutuloy ka natin. Balik do sa verse 19. Ano sunod do sa huwag kang papatay? Huwag kang mangangalunya. Pastor, ako'y faithful. Sabi ko sa aking asawa, I'm forever yours. Ano sunod? Faithful eh. Ko. Naalala ko noon may tinuturuan din ng drums na kabataan. Sabi sa akin, Pastor, gusto ko po talaga matutong mag-drums. Kako na may tuwan-tuwa. Sige, praise God, may magkagiging drummer. Ay, bakit gusto mong matutong mag-drums? Ako na-curious, tinanong ko, gusto ko pong matugtog yung faithful eh. Kaya naman ang pangarap iyan. Ano nangyari? Hindi ko na tinuruan. Hindi rin naman nagpatuloy. But anyway, tinamar na. Huwag kang mangangalunya. Pastor, ako'y faithful. Taas nga kamay ng mga faithful sa kanyang asawa o girlfriend. Taas ang kamay. Parang hindi makataas. Bibigyan kita ng second chance kung ayaw mong makurit ng katabi mo. Taas ang kamay ng mga faithful sa kanyang partner, sa kanyang asawa. Okay. Ako, confident na naman. Tingnan natin ang sinabi ni Jesus. Matthew chapter 5 verse 28. Basa. Ngunit ako ang nagsasabi sa inyo na ang bawat tumitingin sa babae nang may mahalay na pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Meow, 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 meow. Nasaan kayo pusang yung kalakas mangantsaw eh. Meow, 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 meow. Mga lalaki muna ang kakausapin ka. Mga lalaki. Pati yung nasa live. Kala nung nasa live, niligtas eh. Lahat ng mga lalaki tingin sa akin. Guilty ka. Amen. Rega. Pastor, hindi ko naman sinasadya. Tumingin ka. Dumaan eh. Ang tanong ko'y tumingin ka. Binalik ko naman agad, milasti ko naman Lampas pa eh. Aray ko, kasakit. Hindi ko na ulitin yun. Nagkasalaga ako doon. Ay di, it's between you and the Lord na. Ay sabi niyo ang nagkasala ay yung nung nakita binalkam pa. Tapos, auto-save. Anong auto-save? Yung mga nauna. I'm not talking do sa mga youth naman. Yung mga nauna. Ayoko na magsabanggit ng edad. Ano ang naging sukatan ng pagkalalaki noon? Meron akong mga nabalitaan na yung kwentuhay gayon eh. Binyagan natin yan. Bagong salta sa Maynila. Dinala doon sa testingan ng pagkalalaki. Kainaman naman na. Yung nagkukwento na may pagkalambot din naman kahit naman na testing na kalambot pa rin. Sabi baga sa akin, ay pass, di tinesting nga ako. Ay anong napatunayan?
Napatunayan naman. Rico. Ayoko magbanggit ng pangalan, mahal na mahal ko yun. Punta tayo sa mga babae, kaya patawa-tawa kayo riyan eh. Tawa-tawa kayo riyan. Naalala ko yung kinikwento ni Rebito eh. Mga babae, kayo hindi nagkakaroon ng issue rito. Hindi ho. No, amen. Yung gayon. Sabi ng Rebito eh, ay bakit nung tumayo din si Luke Conde, hiyawang kayo? Ay gawa naging bisita nila nung si Luke Conde eh, kung kilala nyo si Luke Conde. Kung di nyo kilala, pagmasdan nyo ako. Malayo. Miski ako yung tumira sa Conde. Labak. Wala. Okay. Look na lang daw, look. Ay siya, hindi ko napahabain yun. Alam nyo na may ibig sabihin? Wala. Guilty. Next! Balik ulit sa verse 19. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Ano sunod? Huwag kang magnanakaw. Pastor, wala akong ninanakaw. Talaga? Ay, ba't hindi mo ibinalik ang sukli ng tatay? Matik na ho yun. Sino may sabi sa'yo matik? Yan na bagang sinasabi. May hiniram at nasira, hindi pinaltan, nakaw yun. Ay sa amin lang naman inabot. Hihirap dyan sa mga nanghihiram na yan. Sa amin lang ang inabot. Sadya naman ahong patanggal naman ang puluhan noon ng aking hiniram. Sa amin na bunot. Yan. Ano pa ang mga nakaw? Yun po bang mga gamit sa opisina ay pang-opisina o pwede rin gamitin na project ng mga anak? Halimbawa, yung bala ng stapler. Yung ay stapler para sa opisina o pwede rin sa project ng anak? Sagot kayo. Kadali ng tanong eh. Meow, 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 meow. Yung coupon band o yung typewriting. Yan. Pastor, hindi ako nagnanakaw. Talaga? Anong oras ng labas mo sa yung trabaho? 5:00 ho. Ba't 4:30 nagpupulbo ka na? Ano pa? Verse 19. Balik. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan. Sinabi ng iyong katabi, kaganda ko. Sabi mo naman, oo, bes. Yun, naging saksi ka na sa kasinungalingan. Pero pag sinasabi ko ditong ako'y pogi at kayo nag-amen, yun ay katotohanan. Kayabangan. Ano pa ang sunod doon? Huwag kang mandadaya. Uy, bumili ng 3 kilong sugpo, ay 2.5 lang nung tinimbang sa bahay ay. Kahigpit. Ano pa? Chinat mo ng chinat. Kain na. Kumusta? Good morning, good night, sweet dreams. Chinat mo ng chinat. Tapos nung napol, tinigilan mo na. Kadaya mo naman. Papol. Sabi ni Bieber, dati yon. Ano pa? Igalang mo ang iyong ama at ina. Hingi ng baon, nasa computer na naman. Nagawa daw ng project. Eh di kayo may computer ka sa inyo. Mga kabataan, lalo yung mga nag-aaral. Kung ikaw ay pinag-aaral ng iyong magulang at ikaw ay nag-aaral ng ayos, yun ay paggalang. Ulitin ko ha. Kung ikaw ay pinag-aaral
ng iyong magulang at ikaw ay nag-aaral ng ayos, yun ay paggalang. Hindi ko na pahahabain. Okay, anong sumunod diyan? Mark chapter 10 verse 21. Sa pagtingin ni Jesus sa lalaki, minahal niya ito at sinabi, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Everybody say, minahal ni Jesus. Oh, kung nakita lamang nung binata na ang lahat ng sinasabi ni Jesus sa kanya ay back up ng love ni Jesus sa kanya, makikinig talaga siya. Kaya, know the person na nagsasalita sa iyo. Huwag ka kagad this is another lesson, pero gusto kong malaman at marinig ninyo. Huwag kagad tayong magdepende ng mararamdaman natin sa ating naririnig from them. Know the person na nagsasalita if that person truly loves you. Kasi kung yung taong yon na nagsasalita may sinasabi sa iyo ay nakilala mo at nalaman mong mahal ka, magbabase ka hindi sa naririnig mo sa kanya, kundi sa pagmamahal niya sa iyo. If that person truly loves you, then panghawakan mo yung love niya at concern niya sa iyo. It doesn't matter kung ano ang iyong naririnig. Kasi sa totoo lang, ang totoong nagmamahal, sasabihin niyan sa iyo kung anong dapat mong malaman. Sasabihin niyan sa iyo kung anong dapat mong marinig. Kung ilag na ilag at iwas na iwas sa iyo, isa lang ang ibig sabihin, hindi talaga siya concerned. Hindi talaga siya tunay na nagmamahal. Pero balansihin din natin ha, wag mo naman gawing lisensyang mahal mo ang tao para rat-ratin siya araw-araw. Okay. Ano sabi ni Jesus doon sa lalaki? Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Sabi ni Jesus, huwag ka papatay, huwag ka ganyan. Sabi nung lalaki, ay nagagawa ko lahat yan. Kahirap. Sharean ng gospel ng taong ang tingin naman sa sarili niya ay wala siyang pagkakamali. Ako na may mabuting tao, yung asawa kong yan ang may kabaitan, hindi yan ang isama ninyo. Sinong nakarinig na ng gayon? Ba? Ay nagbabago nga, di yan siya, samahi ang asawa ko, at nang magbago yan, ay ikaw? Ayos naman ako. Kagaling, para kang yung mayamang lalaki. Ano ang sabi ni Jesus? Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ano kaya yung kulang na iyon? Kulang ka pa sa pag-amin na ikaw ay nagkasala. Kulang ka pa sa realization na hindi ka talagang ganap. Na hindi ka nakaabot sa kabanalan na hinihingi ng kautusan. Hindi mo talaga perfect. Akala mo na perfect mo. Hindi. At alam nyo ba na ang mga utos ay nariyan hindi para matupad natin kasi hindi talaga natin matutupad. Never. Ay ba't iniutos? Ang mga utos ay nariyan upang ipakita sa atin na anumang gawin natin ay bitin at bitin pa din. The commands are there hindi para ma-fulfill natin. Only Jesus fulfilled the law. The commands are there to show sa atin na kahit anong gawin mo, we always fall short in the glory of God. And we need a Savior. That's the purpose of the commands. Ano mang gawin nating pagpapakabuti, hindi tayo nito kayang dalahin sa langit. Kaya kung may naniniwala pang magpapakabuti ako at ako ay mapupunta sa heaven after, mali. Kasi ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Bakit mahalagang malaman nating walang matuwid, wala kahit isa? Ang langit po ay lugar kung saan andoon ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang hinihingi sa sino mang gustong makapasok sa langit
ay ang kaluwalhatian na kapareho ng naruroon. Sino nga uli ang nasa langit? Ang maluwalhating Diyos. Kaya't ang hinihingi sa sino mang gustong makapunta ng langit ay kaluwalhatiang kapareho ng Diyos. At ano ang sabi ng Bible? Romans 3:23. Sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang pwede. Makikita natin ngayon na kailangang tanggapin natin na hindi kaya ng ating kabutihan o paggawa ng mabuti ang magdala ng sinuman sa langit. At kung hindi natin ito kayang gawa ng paraan bilang mga tao na hindi perpekto, isa na lamang ang natitirang paraan. If we cannot earn salvation, isa na lamang ang paraan. Itanong ninyo sa akin, Pastor, paano po? If we cannot earn salvation, the only way left ay ibigay na lang sa atin. Dahil kung ganang tayo, hindi natin kayang makuha ang kaligtasan natin. Kaya wala nang ibang paraan para ang tao ay maligtas, kundi ibigay na lang sa atin. Ang tawag doon, biyaya. Sabihin mo nga, biyaya. Efeso, chapter 2, verses 8 and 9. Alam niyo ang prayer ko? Mamaster natin itong verses na ito. Dahil iyan na ang talagang buod ng ating mga pinag-uusapan. Ano sabi riyan? Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Giba ang mga naniniwala na ako'y pupunta sa langit sa aking pagpapakabuti. Ako'y pupunta sa langit pag ako'y nagawa ng mabuti. Ako'y pupunta sa langit dahil ako'y mabait naman. Yang mga paniniwalang yan, pag nabasa yung verse 9, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Giba! Bagsak agad, hindi pala. All this time, akala ko yung pagpunta sa langit ay sa pagpapakabuti, sa pagpapakabait. Hindi pala. Bakit? Ano daw ang dahilan? Para walang maipagmalaki ang sinuman. Dahil mapupuno ng mayayabang ang langit kung ang pagpasok sa langit ay sa paggawa ng mabuti. Magkukwentuhan yung life group ko doon. Ikaw, Brother Erwin, bakit ka nakapunta ng langit? Aba, pinagagamit ko yung aking sasakyan eh. Ay, ikaw, Brother Bernay, ba't ka napunta sa langit? Aba, ay lagi kong pinapalo up sina Brother Willie eh. Ay, ikaw, Brother Ray, bakit ka naman nakapunta ng langit? Aba, ay marami akong nadala sa Diyos dahil ng aking testimony. Eh, ikaw, Brother Jason, paano ka nakapunta sa langit? Pugi ako. May isa pa natitira. Eh, kayo po, Pastor, bakit kayo nakapunta sa langit? Pag ako ga. Ay palalaan ng yabang. Paanong maluluwalhati ang Diyos? Ay kung may kanya-kanyang yabang, may kanya-kanyang pinagmamalaki kaya siya nakapunta ng langit, eh pero dahil hindi sa pamamagitan ng kabutihan o ginawa ang pagpunta ng langit, ano mangyayari? Ano mangyayari sa ating great reunion doon? Pag nagkatanungan, bakit ka nakapunta rito? Biyaya. Ikaw, ba't ka nakapunta rito? Kinahabagan lang ako ng Diyos na mabuti. Ikaw, ba't ka nakapunta rito? Eh, ng Diyos ay mabuti, mahabagin, ang Diyos ay mapagbiyaya. Kanino ang luwalhati? Kanino ang papuri? Sa Diyos. Kung ang paggawa ng mabuti ay hindi makapagdadala sa atin sa langit, eh anong purpose ng mabubuting gawa? Baka kayo'y malito eh. Baka sabihin nyo, kung hindi naman pala ako madadala sa langit ng pagpapakabuti, eh di hindi na ako magpapakabuti. Aba, wag, maghulos dili ka, antay muna, hindi pa tayo tapos. Ano ang purpose ng paggawa ng mabuti? Good works are for rewards.
Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, ang paggawa ng mabuti ay magge-generate ng rewards. Are you familiar with rewards? Sino rito yung mga may SM Advantage card? O ba nga naman, di ba? Yung mga aling puring sa Pure Gold suki card, yung ganyan. Mercury. Ang prayer ko naman, kaya kasuki sa Mercury, mga vitamins ang binibili mo ha, in Jesus' name. Hindi gamot, hindi maintenance. In Jesus' name. May reward. Tingnan ninyo. Mark chapter 10 verse 21. Nandun pa rin tayo sa story, hindi tayo naalis. Sa pagtingin ni Jesus sa lalaki, minahal niya ito at sinabi, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay ang mga salapi sa mga dukha. Sa gayon, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka, sumunod ka sa akin. Sinakyan ni Jesus. Sabi ni Jesus, boy, kabait naman na rin tao nga rin. Ka-perfect. Ikaw perfect. Isa na lang ang kulang sa iyo. Kailangan meron kang kayamanan sa langit. At ganito ang gawin mo ha. Pagbili mo lahat ng iyong ari-arian. Bigay mo sa mahihirap para magkaroon ka ng rewards, ng kayamanan sa langit. Tapos sumunod ka sa akin. So, good works are for rewards. As you do good things, it cannot save you, but it will generate rewards. Ano pa? Good works ay tanda ng mga ligtas. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang mabuting gawa ay tanda ng mga ligtas. If you're really saved, then dapat you're doing good. Ano ibig sabihin nito? Ang paggawa ng mabuti ay resulta ng pagtanggap mo sa Diyos na mabuti. Mabuti ba ang Diyos? Kung mabuti ang Diyos na tinanggap mo, hindi po pwedeng hindi lalabas ang kabutihan ng tinanggap mo. Di ba? Kung tumanggap ka ng Diyos na mabuti, lalabas talaga ang kabutihan ng tinanggap mo. Are you there? At yung mga palangit, ay hindi nananatiling gumagawa ng pangit. Ang mga palangit ay gumagawa ng mga bagay na makalangit. Sabi ko, ang mga palangit gumagawa ng bagay na makalangit. Madaling maunawaan, madaling malaman kung taga saan ang sino man. Lalo't Batangginyaw, ang daling alamin niya. Paano mo malalaman agad na ang isang tao ay Batangginyaw? Malakas ang buses. At saka, may alae daw. Alay, hindi naman tuong naririnig na yung alae. Wala naman nagsasadya ritong alae Ano? Wala. Pero, iba ang pagbanggit natin ng ibang mga salita. Kagaya ng buto, buto. Yan. Ano pa ba yung mga gayon nating salita kaiba? Ha? Yung ihuhulog. Sa atin, patake. Yan. Iba ang ating salita at ang Tagalog natin ang tama. Okay? Wala nang makakatalo doon sa Tagalog ng Batangginyo. Paano mo malalaman Batangginyo? Pag sinama mo sa mga kainan, ang hanap ay lume. Ako nakapaglume sa Mandaluyong, may gulay at malabnaw. Malinaw ang sabaw. Mami, ang style. Sabi ko may lumi, yun ang hinayin sa akin Doon ka po sa Joseñas, Sismalo. Sa Joseñas. Ay ang lumi gayon. Anyway, malalaman mo ang Batanggenyo, malalaman mo ang taga Bulacan. Parang mga natula. Di ba? Meron kayo kakilalang taga Bulacan? Iba ang kanilang imik, parang natula. Parang Makata Iba Alam mo rin naman pagka yung mga may mandin. At saka yung mga may diman. Iba pa yung dimay ha. Yes, congratulations, Pat and Dimay. Okay. Ano ibig sabihin? Malalaman mo rin ang mga tagalangit. Ang mga tagalangit gumagawa ng mga gawang makalangit. Amen? Pwede ko ba marinig ang palakpak ng mga tagalangit dito? Ang pagtatites po ay good works. Sabihin mo nga, ang pagtatites
ay good works. Kaya yung mga tagalangit, yan ay nagtatights. Sabi ni Rebito, inanda ng JA1 Rosario, nilagay ko dyan eh. Yan. Basahin nga natin. 1, 2, 3, basa. Makakapunta ka sa langit kahit hindi ka nagtatights. Pero kung tagalangit ka, bakit hindi ka magtatights? Loading. Processing. Taas nga ang kamay ng mga tagalangit. Amen. Siya, alam nyo na yan. Mark chapter 10 verse 22. Nanlumo ang lalaki dahil sa sinabing ito. Hindi kakagaya niyan ha, baka may mananlulumo rito ha. Hindi kakagaya niyan. At umalis siyang nalulungkot sapagkat marami siyang ari-arian. Hindi na-gets ng lalaki. Sayang. And lastly, number 3, I will end up with this. Unawain na tanging Diyos lamang ang makakapagligtas. Have you heard of the verse saying, there is no impossible things to God? Sino rito yung mahilig mag-quote noon? Nilalagay mo pa sa iyo yung Facebook. Walang imposible sa Diyos. Diba? Sa tao ay imposible, sa Diyos ang lahat ay posible. Diba? Naririnig nyo na yung verse na yan? Dito yan galing sa story yan. At ang pinag-uusapan doon ay salvation. Ang specific na bagay na sinasabi ni Jesus na imposible sa tao pero posible sa Diyos ay ano? Salvation. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, nga ngayon ka nakakita ng batang malikot. Ako, hindi lang ngayon, madalas. Okay. Nag-birthday po yan kahapon, kaya pagpasensyahin na natin. Okay. Doon pala yon. Ang sinasabi pala ng verse na yung imposible sa tao, pero sa Diyos ay posible ay ano? Salvation. Basahin natin yung verses at tatapusin na natin at hindi na rin naman papapigil yan. Verse 23. Tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa mga alagad, napakahirap para sa mayayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Verse 24. Namangha mga alagad at sinabing ito ni Jesus. Ngunit muling nagsalita si Jesus, mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Dinidiin niya. Sa ganang inyo, imposible, napakahirap. Hindi lang sa mahirap, imposible. Verse 25. Mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayong kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kahigpit. Ngayon, sa verse 26, ito na. Lalong nagtaka ang mga lagad at sinabi nila sa isa't isa, kung gayoy, sino ang maaaring maligtas? Ito na naman, may tanong. Tingnan natin ang sagot ni Jesus. Verse 27. Tumingin si Jesus sa kanila at sinabi, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit kaya ng Diyos, sapagkat lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Yan yung verse na sinasabi ko kanina. At ang pinatutunguhan nito at pinatutungkulan nito ay ang pagliligtas o pagkaligtas natin. Ano sabi? Hindi kayang gawin ng tao, ngunit kaya ng Diyos. Ano ang gusto kong idiin dito at dito tayo magtatapos? Tao, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Diyos lamang ang makakapagligtas. Kaya anumang pinanghahawakan mo pa, anuman ang pinaniniwalaan mo pa na magliligtas sa iyo, bitawan mo na, itigil mo na. Kung naniniwala ka pa rin na ang makapagliligtas sa iyo ay religion, no religion died on the cross for you. Kung naniniwala ka pa rin na ang makapagliligtas sa iyo ay ang pagpapakabuti mo, kita na natin, hindi sapat ang kabutihan mo para maligtas ka. Kung ang pinangahawakan mo pa rin ay membership sa kung anuman, wala, bitin pa rin. Dahil ano ang sabi ng Diyos? Imposible sa tao.
Diyos lang ang makakapagligtas sa atin. Diyos lamang. Kaya nga sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya, pwede ba? Let's embrace Jesus. Only Jesus died on the cross for you. Si Jesus lang ang namatay sa cross para sa atin. And this is the gospel. Pastor, alam ko na yan. Matagal ko na naririnig yan. Lagi ko na naririnig yan. Ba't yan na naman ang topic mo? Kasi ito ang tapat nating kailangang maunawaan ng unawang-unawa. Ito ang pananagutan ko sa Diyos. Maturuan ko kayo ng about sa miracle at makaranas kayo ng miracle. Maturuan ko kayo kung paano yumaman at kayo yumaman. Maturuan ko kayo magpatawad kayo nakapagpatawad. Pero kung di nyo naman naunawaan ang salvation at hindi kayo na-save, ito ang pananagutan ko sa Diyos. Kaya church, ito talaga yung, kung hindi man madalas ay paminsan-minsay, pag-uusapan natin para maging malinaw. Na ano? That we cannot save ourselves. Only Jesus can save us. Sabihin mo nga, only Jesus can save me. Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran sa kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano ang dapat mong gawin para makamtan ang kaloob na ito? Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Maliligtas ka. Pwede ba? Iniimbitahan kitang tumayo ngayon. Sino rito ang tinanggap na si Jesus bilang kanyang Diyos, Panginoon, tagapagligtas? Sino rito yung nagsasabi at umaamin na yung mga naunang yon, yung mga nakaraang panahon na tinanggap mo si Jesus? Tinanggap mo siya pero after ilang days, after ilang months, after ilang years, eto ka na naman, parang walang tinanggap na Jesus. At ngayon nagsasabing, gusto mong manumbalik sa Panginoon na tanggapin siya ng totohanan sa iyong buhay. If you are that person, I am inviting you to close your eyes, to bow down your head. This is not another religious action or activity. Gusto ko lang na yumuko at pumikit ka para makapokus ka kay Lord. Kasi ako'y naniniwala, ang salita'y nahayag ngayon. At ang salitang ito ang magdudulot sa iyo ng pagkaunawa upang ikay maligtas. At kagaya ng mga binhing na hasik sa batuhan, dumating agad ang kaaway at ninakaw ang salitang iyon. Kaya ako'y naniniwala, ang salitang nahayag ngayon, target ng kaaway upang nakawin. Bakit? Para hindi mo maunawaan ang message of salvation. Para hindi mo maunawaan ang message of salvation o para hindi ka ma-save or para hindi mo ma-share sa iba. Kaya once again, I am encouraging everyone to close your eyes para hindi ka ma-distract, para hindi manakaw ang salitang nahayag ngayon, para hindi manakaw ang pagkakataong ito. We're going to receive Jesus as our Lord and Savior. Ito ang pinakamahalaga. Ito ang pinakakailangan. Pwede ba sabihin mo na nanggagaling sa iyong puso at naririnig ng iyong tenga? Sabihin mo, Ama naming Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po, ako'y nagkasala laban sa inyo. Pinagsisisihan at tinatalikuran ko na po ang lahat ng iyon. Patawarin niyo po ako kung nag-akala ako na ang pagpapakabuti ko ay sapat na upang ako'y maligtas. Patawarin niyo po ako
sa aking mga maling pagkaunawa, sa aking mga maling paniniwala. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo, kinikilala na aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala po ako sa inyo. Naniniwala po ako na kayo'y namatay at pagkatatlong araw ay muling nabuhay. Panginoong Jesus, tinatanggap kita ng totohanan sa puso ko bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Ako na lamang po ang mananalangin, manatili po ang bawat isang nakayukot, nakapikit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, naririto po kaming inyong mga anak. Sinasabi namin nang nanggagaling sa aming mga puso at naririnig ng aming mga taingang binabanggit ng aming mga labi, na Ikaw, O Panginoong Jesus, ay kinikilala at tinatanggap namin bilang aming Diyos, Panginoon, na tagapagligtas. Lord, You said in Your Word na kung meron mang isa na magsisi sa kanyang kasalanan at tanggapin ang Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon tagapagligtas, ay ang mga anghel ay nagdiriwang dyan sa kalangitan. Lord, we believe na nagkakaroon ng matinding pagdiriwang ngayon dyan sa kalangitan, sapagkat napakarami ng iyong mga anak sa lugar na ito ang muling nagsasabing, Ikaw ang kanilang Diyos, Panginoon na tagapagligtas. Lord, I pray na ang magandang bagay na sinimulan niyo po sa aming mga buhay ngayon, hayaan niyo, biyayaan niyo po kaming ito'y makarating sa kakumpletuhan. Oh Lord Jesus, be God, be Lord, be the Savior of your church. Lahat ng inacknowledge ka sa oras na ito, sa araw na ito, sa kanilang buhay as their Lord, God, and Savior, manifest your goodness sa kanilang buhay. Makita ang kaibahan ng mga tumanggap sa iyo. And Lord, thank you, kasi sasagana kami sa mabubuting gawa. Sasagana kami sa mabubuting gawa, sapagkat ang Diyos na tinanggap namin ay Diyos na mabuti. Thank you, Lord God. Sa inyong mga kamay, itinatagubilin ko po ang bawat isa. Kami pa-in-love ng pa-in-love sa iyo, Lord Jesus. Palapit ng palapit sa iyo, at patuloy naming gagawin ang ipinagagawa mo, at lagi kang maluluwalhati sa aming mga buhay. Salamat, Lord. Sa inyong mga kamay, dinededicate ko ang JA1 San Jose. Ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos na nauunawaan ang good news. Pamilya ng Diyos na nai-share ang good news. Salamat, Lord. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, maaari na po tayong maupo.